Isang pagkakamali ng Cleveland, nauwi sa panalo ng Pistons. OKC, panalo sa overtime laban sa Nuggets sa mainit na labanan. At Warriors, nagkamali sa diagnosis sa karamdaman ni Porzingis. Good news! Update kay Melton, maglalaro ba kontra Lakers? Sa isang araw na puno ng tensyon sa Little Caesars Arena, nagsimula ang kwento sa maagang agresibong laro ni Jalen Duren laban sa Cleveland Cavaliers. Mula pa lamang sa first quarter, ipinakita na niya ang kanyang lakas sa ilalim ng ring. Kahit na napigilan siya ni Evan Mobley sa isang pagkakataon, agad niyang kinuha ang sariling offensive rebound at tumapos sa gitna ng depensa. Sa sumunod na opensiba, muli siyang sumingit sa pagitan ni Mobley at Jarrett Allen para sa isa pang layup. Isang malinaw na pahayag na handa siyang dominahin ang paint. Habang umiinit ang laban, nakisabay din si Cade Cunningham sa opensa. Maayos niyang pinatakbo ang laro at nagtala ng mahahalagang puntos at assists. Nag-ambag din si Ausar Thompson sa magkabilang dulo ng court. Ngunit sa kabila ng kanilang sigasig, nahirapan ang Detroit Pistons sa kanilang shooting mula sa labas, pumukol lamang ng 6 of 27 sa 3-point area. Sa kalagitnaan ng third quarter, isang kakaibang pangyayari ang biglang nagpatigil sa momentum ng laro. Tumunog ang buzzer at hindi ito tumigil ng halos 10 minuto. Namatay ang shot clock at video board dahilan upang pansamantalang ihinto ang laro. Isang awkward na sandali, lalo na't nakabroadcast ito sa buong bansa sa ESPN. Kalaunan, ipinaliwanag ng PA announcer na si John Mason na isang power surge ang sanhi ng aberya. Sa oras na iyon, bahagyang leading ang Pistons. Sa dagdag na 5 minuto, lalo pang umangat si Duren. Binuksan niya ang overtime sa 2 free throws, sinundan ng driving layup ni Jenkins at isa pang assist pabalik kay Duren para sa 6 na kalamangan. Sumagot ang Cavaliers sa tres ni Tyson at layup ni Schroeder upang muling idikit ang laban. May natitirang 1 minuto, tinawagan ng foul si Jenkins sa layup attempt ni Kevin Porter Jr. Ngunit matapos ang challenge, nabaligtad ang tawag, block ang hatol at napunta ang bola sa Pistons. Sa mga huling segundo, muling nagningning ang depensa ni Duren. Ninakaw niya ang bola mula kay Mobley. May humigit kumulang 42 seconds pa na nagbukas ng daan para sa mahalagang mid-range jumper ni Harris. Sa huli, nanaig ang Detroit. Nagtapos si Duren na may 33 points, kapantay ng kanyang career high, kasama ang 16 rebounds at 3 blocks. Sa isang araw, nahirap ang team sa 3-point shooting. Siya ang naging sandigan sa opensa at depensa. Ang panalo ay nagpanatili sa Pistons sa unahan ng Eastern Conference at lalo pang nagpatibay ng kanilang kampanya. Mula sa maagang dominasyon ni Duren, sa kakaibang buzzer delay, hanggang sa dramatikong pagtatabla at matinding overtime, ito ay isang araw na hindi basta malilimutan sa Detroit. Sa sumunod na balita naman, tinalo ng Oklahoma City Thunder ang Denver Nuggets sa overtime nitong araw sa Paycom Center. Sa pagbabalik ni Shai Gilgeous-Alexander, muling nakabalik ang OKC sa hanay ng mga nanalo. Umangat sila sa 46-15 record ngayong season matapos ang kapanapanabik na panalo. Nagliyab ang tensyon sa laro nang ma-eject si Lu Dort dahil sa flagrant 2 foul matapos ang pagbangga niya kay Nikola Jokic. Sina Jokic at Jalen Williams ay nabigyan din ng technical fouls dahil sa sumunod na komprontasyon. Pinangunahan ni Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng 36 points at 9 na assists. Nagtala naman si Chet Holmgren ng 15 points at 21 rebounds kasama ang 3 blocks. 3 mahahalagang pangyayari ang nagbigay kahulugan sa araw para sa Oklahoma City. Mula pa sa simula ay ramdam na ang tensyon nang tawagan ng technical foul si Gilgeous-Alexander dahil sa paghagis ng bola kay Jokic 3 minuto pa lamang mula sa umpisa ng laro. Mabigat at pisikal ang depensa ng dalawang teams na agad nagbigay ng atmosperang parang playoff. Nagpalitan sila ng banggaan at asaran sa buong laro. Ngunit muling sumiklab ang init ng ulo sa ika-4 na quarter. Tinangka ni Dort na matrip si Nikola at agad itong ikinagalit ni Jokic. Ang MVP candidate ay rumatsada papunta kay Dort bago napigilan ni Williams. Sumuntok si Jokic ngunit hindi tinamaan si Williams at sinubukan ng dalawa na hawakan ang jersey ng isa't isa. Hinila rin niya ang buhok ni Williams. Na-eject si Dort dahil sa flagrant 2 penalty habang sina Jokic at Williams ay nabigyan ng technical fouls. Sa kanyang unang laro matapos ang injury, agad bumalik sa dating forma si Gilgeous-Alexander at muling lumagpas sa 20 points. Umabot na siya sa 122 consecutive games na may 20 o higit pang puntos. 4 na laro na lamang ang kulang
upang mapantayan ang NBA record ni Wilt Chamberlain. Buong araw siyang naging pangunahing tagapagpatakbo ng opensa, nagtapos na may 36 points, 9 na assists, 3 rebounds, 2 steals at 2 blocks. Kahit hindi siya nakapagtala ng 3-pointers, nakuha pa rin niya ang kanyang mga pwesto sa opensa. Sa magkabilang dulo ng court sa mga huling sandali ng laro, nagpakitang gilas si SGA sa kabila ng iba't ibang depensang ibinato sa kanya. Dahil sa limitasyon sa kanyang minuto, hindi siya nakalaro sa overtime. Ngunit malaking bahagi ng kanyang laro ang nagdala sa team sa sitwasyong iyon. Matapos ang hindi magandang shooting sa unang 3 quarter, nagbago ang kapalaran ng Thunder sa ika-4 na yugto at sa overtime. Nag-shoot ang OKC ng 6 of 12 mula sa 3-point range sa ika-4 na quarter at 2 of 3 naman sa overtime. Sa huling balita, inaasahan si DeAnthony Melton na gampanan ang malaking papel para sa Golden State Warriors nang pumirma siya sa kanila noong tag-init ng 2024. Ngunit sa loob lamang ng 6 na laro sa Warriors, nagkaroon si Melton ng punit sa kanyang kaliwang ACL noong Nobyembre 12, 2024 at hindi na siya nakapaglaro sa natitirang bahagi ng 2024-25 season. Inaasahan siyang maging malakas na katuwang sa backcourt ni Stephen Curry, ngunit pinilit ng injury sa ACL ang Warriors na maghanap ng ibang option para ayusin ang kanilang roster. Ngunit bumalik si Melton sa Warriors noong tag-init ng 2025 nang pumirma siya ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $6.53 million upang subukang tapusin ang kanyang nasimulan noong nakaraang taon. Na-miss ni DeAnthony Melton ang unang 22 laro ng season para sa Warriors habang nagpapatuloy sa rehab mula sa punit na ACL. Ngunit sa wakas ay nakapag-debut siya sa season noong Disyembre 4 laban sa kanyang dating koponan, ang Philadelphia 76ers. Sa 21 minutong laro, naitala ni Melton ang 40 puntos, 3 assists at 2 steals. Tahimik na umuunlad si Melton habang nagpapatuloy ang season. Mula nang pumasok ang 2026, nag-average si Melton ng 15 puntos, 3.2 rebounds, 2.5 assists at 1.6 steals kada laro, habang may shooting percentage na 45.4% mula sa field at 33.1% mula sa 3-point line. Ang pinakamagandang laro niya sa season ay nitong nakaraang linggo nang makapuntos siya ng season high na 28 puntos, kumuha ng 4 na rebounds at magbigay ng 4 na assists sa season high na 28 minuto at 11 segundo ng laro. Ang isang bagay na hindi pa nagagawa ni Melton ay ang maglaro sa back-to-back na laro na karaniwang nangyayari sa mga manlalaro sa kanilang unang taon pagkatapos ng seryosong injury. Ayon sa head coach ng Warriors na si Steve Kerr, may posibilidad na maklear si DeAnthony Melton upang maglaro sa parehong halves ng back-to-back games sa ilang punto ng season. Sa pakikipag-usap sa Bay Area radio hosts na sina Willard at Dibbs, sinabi ni Kerr na kamakailan lang ay tumaas ang limitasyon ng minutes ni Melton at maaari na siyang maglaro sa back-to-backs. Sa show, ibinahagi rin ni Steve Kerr na si Kristaps Porzingis ay hindi kasalukuyang nakakaranas ng POTS matapos ang mga ulat na apektado ang center ng sakit mula pa sa kanyang panahon sa Boston Celtics. Babalik ang Golden State Warriors sa kanilang home court para sa laban kontra sa kanilang division rival na Los Angeles Lakers sa Sabado ng gabi, kung saan hindi nakalista si DeAnthony Melton sa injury report. Si Kristaps Porzingis, na nakapaglaro lamang ng isang laro para sa Warriors mula nang matrade mula sa Atlanta Hawks, ay nakalista bilang questionable para sa laro.